GIF. Ngayon pa lang tayo papasok, guys. It's 8:47 in the morning. Ang gising ko alas 6. Minsan 7:30. Late. Pinaka-late na gising ko. Layo kasi namin. Ang layo ng bahay ko sa pinapasukan ko. Imagine, daily travel ko papasok ay Lamatigata Marilao to QC. East Ave. Tapos East Ave din. East Ave to Lamatigata naman pabalik. Imagine the travel. Biyahe pa lang pagod ka na, di ka pa nagtatrabaho. Uy, lumusot siya sa ano. Ay, ang hirap dito sa daan na to. Hindi mo na kasi pinapagawa to. Nahulog tuloy si Adri. Adri. Tapos ngayon, hindi kasi ako nasa mood mag-drive. Lately hindi ako nasa mood mag-drive. Gusto ko lang laging nasa bahay, nakahiga. Saka medyo naninibago ako ngayon sa motor. Kasi nagpapalit na ako, guys, ng upuan. Naka-racing seat na tong Aerox. So, dati siyang flat seat. Ngayon, pina-racing seat ko nung Wednesday ata yun. Wednesday ng gabi, dinaanan ko lang dito sa may Heritage. May gumagawa kasi sa may Santo Niño. Imbis na sa shop ako pumunta, ginawa niya mismo sa 7-Eleven sa gilid lang. Ang problema ko, hindi ko kasi abot yung Aerox. So, ang nangyayari, lagi ako nakatiptoe, di ba? Ngayon, mas lalo siyang tumaas. Kasi, mas mataas yung upuan ko. Tingnan mo yung clearance ng paa ko. Kay Daddy Kenneth, okay to. Okay sa kanya yung ganito. Pero sa akin kasi hindi. Hindi ako komportable lalo na pag traffic. Pinaka-hate ko yung traffic. Tapos, hintuan talaga yung singitan. Magbababa ka ng paa. Boy! Pipila ko. Okay. So far, ginagamay ko pa lang siya kasi ngayon ko pa lang siya ibabiyahe ng mahaba-abang naka-racing seat. Yung una kasi na naka-flat seat lang ako, dumadaos-dos ako, hindi rin kasi siya liha type. Yung texture niya hindi liha type. So, tendency dahil nga maliit ako, dumadaos-dos ako sa dulo. Ito kasi naka-liha type to. Papakita ko sa inyo mamaya yung itsura ng texture niya. Good naman siya. Siguro nanibago lang ako, pero sabi nga ni Kev, ni Kambal, masasanay din ako. Naka-racing seat kasi yun si Kev, si Kambal. Sa NMAX niya. Nung hinihiram ko dating NMAX niya, nakakomportablehan ako dun sa upuan niya. Kasi abot na abot ko, very comfortable yung upo mo, yung pagdadrive mo, pati yung upuan, dagdag comfortability kasi hindi ka maiilang mag-drive. Wala kang iniintindi, kumbaga. Kasi nga, comfortable siya. Ayun. So, pinaganto ko din yung Aerox. Bagay kasi siya sa setup ko. Hindi naman ako mag-circuit setup. Supposedly, dapat yun yung bibilin kong unit before na tinitignan namin. Naka-setup na siya na gano'n. Pang-circuit na siya. Kaya lang, iniisip ko, baka gawin akong tapalodo ni Daddy pag umulan. Hindi ako magmamadali ngayon. Kasi late naman na ako eh. What's the sense? Sorry. Mahal
mindset ba? Enjoying ko na lang muna yung travel. Kasi wala akong hinahabol. Tapos ako sa payroll. Kailangan ko lang talaga magpakita sa office. Excited na din akong set-upan. Kasi ayusin ni Alvin itong motor. Nabili ko na lahat ng gamit, ng pyesa na kailangan. Gawang raceset. Actually, maganda naman na panggilid nito nang nakuha ko. Naka-RS8, naka-JVT. Halo-halo siya, hindi siya naka-straight. Kaya lang kasi, ang plan ko talaga dahil ang nangyari kasi dito parang ipa-project pa eh. Ang bala ko sana, magda-WF ako. Pero dahil hindi ako makakuha noon, walang supply, walang stocks. Out of stock sa lahat ng napagtanungan ko. So, hindi na ako mag-tipping power. Mag-tipping power pa naman sana ako. So, magiging straight JVT na to. Ay, hindi pala. Yung torque ko pala, TSMP. So, the rest, JVT na. Tapos, goods na ako dun. Sa ano na yun, panggilid na yun. Pag tinopak akong mag-drive, nagda-drive talaga ako ng mabilis. Pero pag tinamad ako, pumipila ako sa traffic. Pag nararamdaman ko hindi komportable yung pakiramdam ko sa daan. Parang, may ganun ako eh. Ewan ko kung may ganun din kayo. Parang feeling nyo may something na mangyayari. Or, hindi maganda yung aura nyo sa daan. Hindi ako sumusugal. Ganun. Okay naman itong motor ko. Kaya naman ako sa okay na naman itong motor ko. Tapos, tuwing titignan ko na lang, ano ba bang kulang? Hindi nakakaalam guys. Dream bike ko talaga Aerox. Since 2019, dream bike ko Aerox. Sabi nila pong dati kasi parang ang itsura niya kasi nung lumabas yung unang Aerox, parang semblance daw ng Novo. Sabi nila, pag naka-Novo ka daw, parang ang lolo. Lolo mo. Tapos yun, simula na nagustuhan ko na yung itsura ng Aerox. Puging-pugi ako, lalo na version 1. Ako, gwapong-gwapo ako sa version 1. Gwapo din naman yung version 2, kaya lang dito ako sa kabila. Trip ko may kawayan. Magpapaano tayo. Papahaba tayo ng biyahe. Ang problema ko dito, baka traffic. Uy, baka iniisip niya mag-vlog ako. Hindi ako nag-vlog. Hindi ko balak i-career. Natutuwa lang akong may kausap sa biyahe. Kasi nga wala akong kausap. Alam niyo ba, pag naka-commute ako, wala akong pakailan sa oras. Mas may pakailan mo kung may dala akong sasakyan. Baliktad, no? Kasi conscious ako sa daan, lalo na paggabi na. Hindi kasi ako komportable mag-drive ng gabi. Mahina yung mata ko sa dilim. May tendency mategi tayo agad. Pero lately, nung wala pa akong motor, laging sasakyan lang yung gamit ko yung kotse. Inaabot ako madaling araw ata. Nasasanay na din ako sa gabi na biyahe. Alanganin kasi yung overtake dito eh, baka may lumusot bigla.
pag magbababa ka ng paa.